Yesterday, we have a good close kasi it's confirmed no, na bumasag tayo ng all-time high natin. Kasi we close above the previous all-time high of 100,304. Close above tayo and nag-trade above na yung second candle natin. So, it's confirmed. Ganun pa rin po. Wala pa rin pong pinagbago. We're looking at a resistance somewhere at 107 to 110 probably kasi nag-overshoot po yan. Ikita mo, magkakaroon yan ng buntot sa taas. Okay, pagka nag-overshoot, diba? Nagkakaroon siya ng napakatulis. Minsan gumaganon siya mataas. Tapos bumabalik yung body sa loob. Ano po yung cost nitong napakatulis nito? Tapos bumabalik sa loob, yan po yung mga naliliquidate. Kasi once na naliquidate yung mga shorts, ang ginagawa po ng system is binibili nila, kailangan nilang bayaran eh. So bumibili sila ng Bitcoin. So kaya napupush yung price higher. So medyo ganyan yung tinitignan natin scenario ha. Once na umabot na tayo dito sa probably 107 to 110, we might see some pullbacks. We might see some pullbacks in the immediate short term. Right? In the immediate short term. Ang target ko kay Bitcoin the start of the year is 90 to 105. So 90 tapos na, dinaanan na. 105, mukhang dinadaanan na rin. Mukhang wawasi-wasi na rin yung 105 natin. And then based on technical analysis, this 107. So sama mo na yan, 105 na lang. Huwag na tayo lumabas yan sa area na yan. So after that, I don't know. Hindi ko na alam yung susunod na target. Once we break the 110, I don't know kung ano na yung mga susunod. Susubukan natin ulit i-drawing sa chart. Basically, mga targets natin, na-hit na eh. Ngayon, aakyat pa ba yan? Posible. Bababa ba yan, tito? Posible rin. Kasi we understand that this game is a game of probability. Watch out. Na tayo lang nakatutok lang muna tayo dito ha sa parallel channel natin.